Hello mga kabosing! Narito na ang pagpapatuloy ng Season 2, Chapter 121 ng kwento ni Pietro. Dahil hindi na naipagpatuloy ng unang gumawa ng recap, tayo muna ang sasama sa paglalakbay ng kwentong ito habang unti-unting lumalalim ang mga misteryo at tunggalian sa likod ng mga nagaganap. Nagsimula ang bahaging ito nang pakiusapan ni Peter si Andreas na huwag muna itong bumitaw upang magkaroon sila ng pagkakataong mapag-usapan ng maayos kung paano may iligtas si Tadeo. Gayunpaman, agad na tinanggihan ni Andreas ang mungkahing iyon. Sa kanyang pananaw, iisa na lamang ang natitirang paraan upang mailigtas si Tadeo. At sa mismong sandaling iyon, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap. Sa harap mismo ni Peter, kusang isinakripisyo ni Andreas ang sarili niyang buhay bago niya hinayaang bumagsak ang kanyang katawan mula sa kanyang kinatatayuan. Dahil sa biglaang pangyayaring iyon, nabigla si Pedro at agad na sumigaw habang tinatawag ang pangalan ni Andreas. Habang bumabagsak, nagawa pa ni Andreas na sabihin na ipinagkakatiwala niya si Hana kay Peter. Sa kaibuturan ng kanyang isipan, tila mayroon pa siyang huling mensaheng nais ipaabot kay Hana. Inamin niya sa sarili na kahit humantong siya sa ganoong wakas, hindi pa rin niya tunay na nagawang makita ang taong pinakamahalaga sa kanya. Mula nang makilala niya si Hana, naniwala siyang nakatagpo siya ng kaligtasan. Ngunit habang lumilipas ang panahon, napagtanto niyang ginamit niya ang dahilan ng pagprotekta rito upang paulit-ulit itong mailapit sa panganib. Sa puntong iyon, malinaw na ang kanyang mga iniisip ay puno ng pagsisisi at pagtanggap. Gayunpaman, nakadama siya ng kaunting kapanatagan dahil naniniwala siyang natagpuan na niya ang isang taong tunay na may kakayahang palayain si Hana. Dahil dito, pinili niyang paniwalaan na ang matagal niyang nararamdaman para rito ay hindi pag-ibig, kundi isang malalim na pagkakasalang matagal na niyang pasan. Mula sa pananaw ng kwento, ipinakita ng eksenang ito ang isa sa pinakamahalagang sandali para sa karakter ni Andreas. Sa unang pagkakataon, mas nanag ang kanyang pagsisisi kaysa sa kanyang mga obsesyon. Sa halip na kapangyarihan ang kanyang isipin, tila mas pinili niyang harapin ang bigat ng sarili niyang mga naging desisyon. Samantala, agad namang nakipag-ugnayan si G1 kay Peter. Binalaan niya itong magmadali at umalis sa lugar dahil may posibilidad na anumang oras ay dumating ang mga tauhan ng Glory. Ngunit hindi sumagot si Peter. Sa halip, tahimik niyang sinuri ang kanyang sariling kalagayan. Batid niyang halos ubos na ang kanyang lakas matapos ang mga nagdaang pangyayari, at sa kabila nito ay kailangan pa niyang mailabas si Tadeo ng ligtas. Ngunit habang naghahanda siyang umalis, isa na namang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Napansin niyang nagsimulang mabiyak ang salaming bubong na kanyang tinatayuan. Bago pa siya makapag-react, tuluyan na itong nabasag. Sa isang iglap, nawalan siya ng masasandalan at nahulog kasama ng nagkalat na mga tipak ng salamin. Dahil dito, agad na nabahala si Nathaniel. Sa kabilang panig naman, halos mawalan ng composure si G1 habang paulit-ulit niyang tinatawag si Peter sa komunikasyon. Paulit-ulit niyang hinihinging sumagot ito kung ligtas pa. Hindi nagtagal, may sumagot. Ngunit agad niyang napagtanto na hindi iyon boses ni Peter. Lumalabas na si Tadeo ang nagsalita. Nakita nilang si Tadeo mismo ang sumalo kay Peter habang nakasabit upang iligtas ito mula sa pagbagsak. Bahagya pa itong natawa at nagsabing hindi ganoon ang karaniwang Peter na kanyang kilala. Dahil dito, iminungkahi niyang mas mabuting umuwi muna sila bago pa muling lumala ang sitwasyon. Matapos ang tensyong iyon, pansamantalang lumawak ang saklaw ng salaysay. Ipinaliwanag ko mga kabosing, ang tungkol sa isang lahing itinuring ang digmaan bilang bahagi mismo ng kanilang pamumuhay. Para sa kanila, ang labanan ay hindi lamang tunggalian kundi isang paraan ng pag-iral. Sila ang mga mandirigmang minsang nagdulot ng matinding takot sa Europa noong gitnang panahon. Sa harap ng kanilang mga pananakop, maging ang mga banal na lugar ay hindi nakaligtas sa kanilang paglusob. Dahil dito, marami ang sinasabing nanalangin noon upang ilayo sila ng Diyos mula sa galit ng mga Nordaiko. At ang pinunong gumagabay sa mga mandirigmang iyon ay tinatawag na Gunonder, o mas kilala bilang hari ng mga Viking. Bagamat maikli lamang ang bahaging ito, nagsilbi itong mahalagang world-building element na nagbibigay ng mas malalim na konteksto sa mga pangyayaring maaaring magkaroon ng malaking epekto sa hinaharap ng kwento. Pagkaraan ng mga pangyayaring iyon at matapos ang komprontasyon nina Peter at Andreas, mabilis na kumalat ang kaguluhan sa buong lugar.
Hindi nagtagal ay dumating na rin ang mga pulis sa TKB upang kontrolin ang sitwasyon. Samantala, habang papunta sa kanilang sasakyan, mabilis na kumikilos sina Simon at Kadyo. Napansin ni Simon na napakabilis ng naging tugon ng mga awtoridad at inaming muntik na silang mahuli sa kanilang pag-alis. Ngunit habang nagmamadali sila, may napansin si Kadyo na tila kakaiba. Nang tanungin siya ni Simon kung ano iyon, ipinaliwanag niyang orihinal na dalawa lamang sana silang darating, ngunit ngayon ay kailangan pa niyang pasanin ang dalawang tao. Bilang tugon, pabirong sinabi ni Simon na marahil ay dahil isa na lamang ang kanyang kamay at may dapat siyang pasalamatan para roon. Pagdating nila sa sasakyan, napaisip si Simon kung saan nagpunta si Nathaniel. Ipinaliwanag ni Kadyo na malamang ay nauna na itong umalis. Napailing si Simon at sinabing ang Nathaniel na kilala niya noon ay isang taong may matinding katapatan. Ngunit para sa kanya, ang Nathaniel sa kasalukuyang panahon ay tila mas mahirap ng hulaan at mas malayang kumikilos ayon sa sarili nitong kagustuhan. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, isang mahalagang detalye ang tahimik na ipinakita ng kwento. Mula sa tuktok ng isang kalapit na gusali, may isang misteryosong tao na tahimik na nagmamasid sa kanilang mga galaw mula sa malayo. Kinabukasan, nagsimulang iulat ng iba't ibang istasyon ng telebisyon ang mga trahedyang naganap noong nakaraang gabi. Ayon sa mga ulat, si Andoon, na kilala at minahal ng publiko bilang isang pambansang MC, ay kabilang sa mga taong naruroon sa lugar kung saan naganap ang insidente. Ipinapalagay ng mga awtoridad na nasangkot siya sa kaguluhan at kalaunan ay nasawi habang nagaganap ang trahedya. Kasabay nito, formal na sinimulan ng mga awtoridad ang isang malawakang investigasyon upang matukoy ang buong katotohanan sa likod ng insidente. Batay sa mga paunang ulat, napakalawak ng pinsalang natamo ng gusali ng broadcasting station kung saan naganap ang pangyayari. Gayunpaman, hindi pa rin matukoy ng mga investigador kung aling grupo ang responsable rito. Sinisiyasat din nila kung may kaugnayan ng pangyayaring iyon sa kamakailang pag-atake na naganap sa SM Xinyunguang. Samantala, maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang pakikiramay matapos kumalat ang balita tungkol sa biglaang pagpanaw ni Andoon. Marami ring artikulo ang muling nagbalik tanaw sa kanyang mga nagawa, kontribusyon, at mahabang karera. Ang mga ito ay mabilis na kumalat sa social media at iba't ibang online na komunidad. Habang patuloy na lumalaki ang atensyon ng publiko, naglabas naman ng opisyal na pahayag ang A-Glory Entertainment, isang subsidiary ng Glory Foundation at ahensya ni Andoon. Sa naturang pahayag, ipinahayag nila ang kanilang matinding pagdadalamati at pagsisisi sa nangyaring trahedya. Iniulat din na nagbigay ang kumpanya ng malaking donasyon bilang bahagi ng kanilang tugon sa insidente. Sa kabilang banda, habang pinapanood ni Simon ang balita sa kanilang himpilan, nagkomento siya na malamang ay abala na naman si Rafael sa paggawa ng panibagong drama sa likod ng mga pangyayari. Samantala, si Tadeo, na kamakailan lamang ay nakalaya mula sa impluwensya ng hypnosis, ay tila nahihirapan pa ring makabawi sa matinding pagod na iniwan ng buong pangyayari. Sa ibang lugar naman, makikita ang dalawang bersyon ni Nathaniel na nagsasagawa ng pag-aalay sa harap ng isang estatwa ni Buddha. Sa gitna ng tahimik na eksenang iyon, inimbitahan ng matandang Nathaniel ang nakababatang Nathaniel na yakapin ang landas ni Buddha at sumama sa kanya. Walang pag-aalinlangan namang pumayag ang batang Nathaniel sa simula, ngunit agad ipinaliwanag ng matandang Nathaniel na kinakailangan nitong ahiton ng tuluyan ang kanyang buhok upang makasama. Pagkarinig pa lamang ng kondisyong iyon, mabilis na binawi ng batang Nathaniel ang kanyang desisyon at agad na nagsabing hindi na siya sasali. Hindi nagtagal, dumating si Jiwon at malakas na tinawag si Nathaniel. Bilang tugon, nagtanong si Nathaniel kung siya ba ang tinatawag nito. Ngunit nilinaw ni Jiwon na ang tinutukoy niya ay ang Nathaniel na may buhok na kahawig ng damong dagat. Pagkatapos nito, sinimulan niyang sermonan si Nathaniel at pinaalalahanan ito na dati na niyang inutusan na ihanda ang silid ni Nathaniel. Bilang sagot, itinuro lamang ni Nathaniel na si Nathaniel ay nasa loob na ng silid ni Nathaniel. Sa halip na malinawan, lalo lamang nalito at nena si Jiwon sa sagot na iyon. Dahil hindi na niya matiis ang kalituhan ng usapan, umalis siya habang patuloy na nagrereklamo sa kanyang sarili. Habang pinapanood ang eksena, pinaalalahanan ni Simon ang lahat na dati na niyang iminungkahi na tawagin ang dalawa bilang matandang Nathaniel at bagong Nathaniel upang maiwasan ang kalituhan.
Pagkarinig nito, pabirong iminungkahi ng matandang Nathaniel na dapat ding tawaging matandang Simon si Simon. Napatawa naman si Simon at sinabi na maaari na lamang tawaging Kadyo ang bagong Simon dahil iisa lamang naman ang Simon sa buong mundo. Sa huli, naging sapat ang simpleng usapang iyon upang maresolba nila ang problema sa kanilang mga palayaw ng mapayapa. Samantala, sa silid ni Peter, patuloy siyang nagpapahinga habang unti-unting nagpapagaling mula sa kanyang mga natamong sugat. Habang nagpapahinga, hindi maalis ang kanyang tingin sa isang maliit na bagay na hawak niya sa kanyang kamay. Kalaunan ay ipinakita na isa pala itong flash drive. Naalala ni Peter ang pagkakataong iniabot iyon sa kanya ni Andreas kasama ang huling kahilingang nais nitong ipagkatiwala sa kanya. Ayon kay Andreas, naglalaman ang flash drive ng impormasyon tungkol sa isang partikular na tao, at naniniwala itong balang araw ay mararating ni Peter ang lugar na may kaugnayan sa impormasyong iyon. Habang pinagmamasdan ng device, muling bumalik sa alaala ni Peter ang maiikling sandaling kasama niya si Hannah habang nasa ilalim siya ng impluwensya ng Gukya. Bagamat panandalian lamang ang karanasang iyon, nag-iwan ito ng malalim na bakas sa kanyang isipan. Ang imahen ng isang buhay na kasama si Hannah ay nanatiling malinaw sa kanyang alaala. Batid ni Peter na napakalalim ng hypnosis na ipinataw kay Hannah. At kahit na nagtagumpay siyang alisin ang impluwensyang iyon, naniniwala siyang napakalaki ng emosyonal na dagok na kakaharapin ni Hannah pagkatapos ng lahat ng nangyari. Sa kanyang pananaw, iyon ay isang pain ng mahirap dalhin ng kahit sino. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng panganib at pag-aalinlangan, nakapagpasya na si Peter. Buo na ang kanyang loob. At sa pagkakataong iyon, malinaw sa kanyang sarili na hindi siya uurong kahit isang hakbang. Pagkaraan ng panibagong paglipas ng isang araw, muling umusad ang kwento. Unti-unting lumayo ang focus ng salaysay mula sa kanilang himpilan at lumipat patungo sa isang gusaling pagmamay-ari ng Dai Group. Doon, makikitang sina Peter at Jiwon ay dumating upang makipagkita sa CEO ng Dai Group. Hindi nagtagal, isang lalaki ang lumapit upang personal silang salubungin. Ang taong iyon ay si Ian Chang, ang CEO ng Dai Group. Pagkakita sa kanila, agad siyang yumuko bilang paggalang kay Peter. Samantala, si Jiwon ay mabilis na nagpakawala ng kanyang karaniwang pambabola at nagkomento na tila mas bata ang hitsura ni Ian Chang kaysa sa inaasahan. Narinig iyon ni Ian Chang at bahagya lamang siyang natawa bago inanyayahan ang dalawa na magtungo sa kanyang opisina upang makapag-usap ng mas komportable. Habang naglalakad sila, lihim na nagtanong si Jiwon kay Peter kung bakit eksaktong kailangan nilang pumunta sa lugar na iyon. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Peter na may isang tao silang kailangang makita. Dagdag pa niya, ang destinasyong hinahanap nila ay isang lugar na hindi matatagpuan sa anumang mapa. Ayon kay Peter, ang lugar na iyon ay ang laboratorio ni Minor James. Ipinaliwanag niyang nakakuha siya ng ilang mahahalagang pahiwatig mula kina Andreas at Nathaniel. Batay sa impormasyong iyon, may isang nakakatakot na eksperimento na kasalukuyang isinasagawa sa laboratorio ni Minor James. Hindi pa malinaw kung ano ang buong detalye ng eksperimento, ngunit naniniwala si Peter na ito ang maaaring maging susi upang maunawaan ang tunay na layunin ni Rafael. Para sa kanya, ang eksperimento at ang mga plano ni Rafael ay malinaw na may malalim na koneksyon. Gayunpaman, may isang malaking problema. Ipinaliwanag ni Peter na ang lugar na iyon ay hindi isang locus yung madaling lapitan ng karaniwang tao. Dahil dito, nagtanong si Jiwon kung bakit ganoon kapanganib ang lugar. Kasunod nito, lumipat ang eksena patungo sa teritoryo ng laboratorio ni Minor James. Sa loob ng pasilidad, isang babae ang lumapit sa kanyang ama at ipinaalam na ang mga bisitang pinag-uusapan nila kanina ay malapit nang dumating. Pagkarinig nito, agad na bumangon ang kanyang ama mula sa kanyang pahingahan at tahimik na nagsabing handa na siya. Makalipas ang ilang sandali, isang sasakyang militar ang namataang papalapit sa kanilang lokasyon. Nang tuluyang dumating ang panauhin, nabunyag na siya ay si Philip, isa sa mga dating apostol ng Glory Club noong panahon ni Rafael. Hindi na nag-aksaya ng oras ang ama ng babae at agad siyang nilapitan. Habang papalapit, inisa-isa niya ang mga kagamitang dala ni Philip. Binanggit niya ang 3 granada, 5 flashbang, isang military bayonet, isang baril, 8 magasin, at mahigit 160 bala na handa ng gamitin anumang oras.
Dahil sa dami ng armas na dala nito, sinabi niyang malinaw na hindi pumunta si Philip roon para lamang sa isang simpleng pagbisita. Sa isip ni Philip, bahagyang nakagugulat na natukoy ni James Minor ang lahat ng kanyang kagamitan sa isang tingin lamang. Gayunpaman, nanatili siyang kalmado at ipinaliwanag na para sa isang sundalo, ang mga armas ay kasing halaga ng ordinaryong kasuotan. Matapos marinig iyon, sinabi ni James Minor na sapat na ang dami ng bala upang patunayang hindi siya ang pakay ni Philip sa pagpunta roon. Dahil dito, direkta niyang tinanong kung ano talaga ang layunin ng kanyang pagdating. Bagamat mayroon na siyang sariling hinala, mas nais niyang marinig ang sagot mula mismo kay Philip. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Philip na ipinadala siya upang ihatid ang mensahe ng kanilang pinuno. Ayon sa kanya, ang plano ay umabot na sa huling yugto nito. Idinagdag pa niyang bumagsak na si Andreas at malaki ang posibilidad na natuklasan na ni Peter ang tungkol sa lugar na iyon. Dahil dito, nakatanggap siya ng direktang utos na linisin ang buong pasilidad. Binalaan din niya si James Minor na huwag mag-iwan ng anumang bakas, katulad ng nangyari noon sa Kowloon. Pagkarinig nito, nanatiling kalmado si James Minor. Sa kanyang pananaw, mas marami siyang nalalaman tungkol kay Peter kaysa sa halos sinuman. Naniniwala siyang nauunawaan niya kung paano mag-isip si Peter, kung paano ito kumilos, at maging kung ano ang susunod nitong hakbang. Dahil dito, para kay James Minor, wala nang gaanong halaga ang mismong resulta ng mga nakaraang labanan. Ipinahiwatig din niya na maging si Rafael mismo ay hindi maaaring basta-basta kumilos laban sa kanya. Matapos sabihin iyon, tinanong niya si Philip kung malinaw na ba ang kanyang posisyon. At nang may hatid niya ang kanyang punto, malamig niyang sinabi kay Philip na maaari na itong umuwi dahil wala siyang balak na ihatid pa ito palabas. Sandaling natahimik si Philip bago niya sinabing naiintindihan niya ang tunay na layunin ni James. Pagkatapos noon, agad siyang nakipag-ugnayan sa kanyang mga tauhan at iniutos na ilipat ang lahat ng dokumento at record ng eksperimento mula sa laboratorio ni James Minor patungo sa Area C. Inatasan din niya silang ilipat si Arvid kasama ng mga naturang materyales. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang mga utos, bigla na lamang hinampas ni James Minor ang pintuan ng sasakyan ni Philip ng napakalakas, dahilan upang maputol ang komunikasyon. Dahil sa ginawa ni James, agad na sinabi ni Philip na ang ganoong kilos ay maituturing na pagsuway sa utos ng kanilang pinuno. Ayon sa kanyang pananaw, ang sinumang lumalabag sa direktiba ng nakatataas ay karapat-dapat maparusahan sa ilalim ng batas militar. Gayunpaman, nanatiling kalmado si James. Walang pag-aalinlangang pinatay niya ang sigarilyong hawak ni Philip sa ibabaw ng maskara nito at malamig na nagkomento na tila likas sa mga sundalo ang labis na pagpapahalaga sa mga utos. Pagkatapos nito, ipinakilala ang pagkakakilanlan ng lalaking iyon. Siya ay si James Minor, ang ika-6 na apostol ng Glory Club. Bagamat marami pa ring detalye tungkol sa kanya ang nananatiling misteryo, kilala siya sa codename na Deadly Vaccine. Samantala, ipinaliwanag naman ni Pedro kay G1 na si James Minor ay isa sa 12 apostol ng Glory Club at isa ring makapangyarihang pinuno ng isang kumpanyang parmasyutiko. Ayon kay Pedro, may mga eksperimento roong direktang nakaaapekto sa katawan ng tao. Dahil dito, naniniwala siyang kailangan nilang alamin ang tunay na kalikasan ng mga eksperimento at tuluyang pigilan ang mga ito. Nang marinig iyon, inamin ni G1 na napakabigat at seryoso ng sitwasyon. Gayunpaman, naalala niyang sinabi noon ni Peter na halos imposibleng makalapit sa lugar na iyon. Dahil dito, naitanong niya kung may halimaw o iba pang panganib na nagbabantay sa naturang lokasyon. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Pedro na ang mismong kapaligiran ng tunay na panganib. Ayon sa kanya, ang lugar ay hindi kayang tirhan ng ordinaryong nilalang dahil sa matinding lamig na lumalampas sa -80 degree. Kasabay nito, ipinakita ang kasalukuyang sitwasyon nina Philip at James. Ayon sa kalkulasyon ni Philip, ang temperatura sa lugar ay umaabot na sa humigit kumulang -82 degree. Batay sa lagay ng panahon at sa pisikal na kondisyon nilang dalawa, tinaya niyang may humigit kumulang 3 minuto na lamang bago bumaba ng husto ang posibilidad na mabuhay si James. Ngunit sa halip na mabahala, natawa lamang si James Minor. Iginiit niyang mali ang naging kalkulasyon ni Philip. Ayon sa kanya, sa isang lugar na may temperaturang -82 degree at halos imposibleng mabuhay ang mga nilalang,
ang tunay na posibilidad ng pananatiling buhay matapos ang ilang minuto ay hindi mababang porsyento, kundi halos wala na. Kasunod nito, ipinakita ni James ang kanyang nakakatakot na lakas. Gamit lamang ang hilaw na puwersa ng kanyang katawan, nagawa niyang buhatin at ihagis ang isang mabigat na sasakyan patungo kay Philip. Ngunit hindi rin nagpahuli si Philip. Sa kabila ng laki at bigat ng sasakyan, nagawa niyang salagin iyon at itulak palayo na para bang hindi ito gaanong mabigat. Sa isang tabi, napansin ng batang babae ang eksenang iyon at hindi niya maitago ang kanyang pagkagulat. Sa kanyang pananaw, napakalaki ng enerhiyang taglay ng isang sasakyang may ganoong timbang habang gumagalaw sa ganoong bilis. Gayunpaman, nagawa pa rin yung hadlangan ni Philip ng tila walang kahirap-hirap. Dahil dito, inamin niyang mas kahanga-hanga ang lakas ni Philip kaysa sa mga narinig niya noon. Subalit naniniwala pa rin siyang hindi magiging sapat ang ganoong kapangyarihan laban sa kanyang ama. Hindi nagtagal, isang malakas na puwersa ang muling tumama kay Philip at marahas siyang naitulak palayo ng pag-atake ni James. Habang pilit siyang tumatayo, sinabi ni Philip na maaaring nailigtas pa ni James ang kanyang buhay kung pinili lamang nitong sundin ang utos ng kanilang pinuno. Ngunit hindi iyon pinansin ni James. Sa halip, sinabi niyang ang mga salitang iyon ay tila huling pahayag ng isang veteranong mandirigmang unti-unti nang nalalapit sa kanyang katapusan sa larangan ng digmaan. Habang dahan daw ang lumalapit, hinimok pa niya si Philip na lumaban ng buong lakas at huwag mag-atubili. Sa kabila ng matinding tensyon, nanatiling kalmado si Philip. Ayon sa kanyang pagtataya, 2 minuto at 12 segundo na ang lumilipos mula nang magsimula ang kanilang labanan. At sa mismong sandaling iyon, isang malakas na pagsabog ang biglang yumanig sa lugar. Kalaunan ay nabunyag na noong naitulak siya kanina, palihim na nakapagtanim si Philip ng granada sa lupa. Sa kanyang isipan, hindi maitago ni Philip ang kanyang pagtataka. Naniniwala siyang eksaktong sumabog ang granadang itinanim niya sa mismong sandaling natapakan iyon ni James Minor. Dahil dito, hindi niya maunawaan kung paano pa rin ito nakatayo. Batay sa lakas ng pagsabog, inaasahan niyang sapat na iyon upang durugan ang katawan ng sinuman. Subalit sa kanyang harapan, nananatiling buhay at nakatayo si James Minor na tila walang nangyari. Habang sinusubukang unawain ang sitwasyon, lalo pang lumalim ang kanyang pagtataka. Sa kabilang banda, nanatiling kalmado si James Minor. Sa isang mapanuyang tono, sinabi niyang ang reputasyon ng isang one-man Special Operations Commander ay tila karapat-dapat pa rin sa pangalan nito. Gayunpaman, ipinahiwatig din niya na marahil ay hindi kailanman tunay na naunawaan ni Philip ang kahulugan ng pangalang iyon sa kabila ng pagiging isang sundalo. Sa puntong iyon, lalong naging mabigat ang tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Mula sa pananaw ng kwento, ipinakita ng eksenang ito kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan ng inaasahan ni Philip at ng aktwal na kakayahan ni James Minor. Ang mismong taktika na inaasahang magbibigay ng malaking bentahe ay tila hindi naging sapat upang pabagsakin ang kanyang kalaban. Kasabay nito, mas lalo ring nabigyang diin ang misteryosong kalikasan ni James Minor at ang dahilan kung bakit siya itinuturing na isa sa pinakamapanganib na miyembro ng Glory Club. Sa kabilang banda, ipinakita rin ng eksena ang disiplina at pagiging kalkulado ni Philip, na patuloy na naghahanap ng paraan upang makalamang kahit sa harap ng isang tila imposibleng kalaban. At sa mismong sandaling iyon, naiwan ang kwento sa isang nakakabitin na punto. Marami pang tanong ang nananatiling walang kasagutan, at malinaw na mas malalaking revelasyon pa ang naghihintay sa susunod na kabanata. Dito muna pansamantalang nagtapos ang bahaging ito ng kwento. Kung nagustuhan ninyo ang pagpapatuloy ng recap na ito, huwag kalimutang suportahan ang video sa pamamagitan ng pag-like at pagbibigay ng inyong opinyon sa comment section. Malaking tulong ang inyong suporta upang maipagpatuloy pa ang mga susunod na kabanata at mas marami pang manhwa recap ang may hatid sa hinaharap. Maraming salamat sa panunood, mga kabosing, at magkikita-kita tayo muli sa susunod na kabanata ng Pietro.